Naimbag nga aldaw kinyayo aming kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat. Senator Amy Marcos, panay pa rin ang pambubudol sa atin. Akala niya siguro siya pa rin ang star ng Marcos family. Nakakalimutan niya na si Bongbong Marcos ay presidente na. Hindi po basta ading niya lang. Meron po kasing thin line kung saan nag-uumpisa ang pagiging manang mo sa iyong ading at kung hanggang saan lang yon. Ang akala ni Amy Marcos, habang buhay, as in habang buhay niyang dapat manduhan si President Bongbong Marcos. Lagi pa niyang idinadahilan si Apo Lakay, yung tatay niya. Bakit? Kasi gusto niyang iparating sa mga Pilipino na siya ang star ng pamilya Marcos. Siguro noon oo dahil siya ang panganay. Pero ngayon, si Bongbong na o yung mas nakababata sa kanya ang presidente. At ang gusto yatang gawin ni Amy, manduhan niya. Lahat ng gagawin ng presidente ay dapat sundin ni President Bongbong kung ano man ang gustong mangyari ni Amy dahil siya ang manang, siya ang mas nakakatandang kapatid. Pwede ba yun? Di sana si Amy na lang ang nagpresidente at hindi na si Bongbong. Siya na lang sana ang nakipag-tandem kay Sara Duterte dahil sanggang dikit naman silang dalawa eh. Hindi ba pinagpalit niya ng kapatid niya, si PBBM, kay Sara Duterte? Huwag na po tayong magplastikan, Senator Amy. Kitang-kita na po namin kung saan ka nakakiling. Kay Sara Duterte, kay Rodrigo Duterte. Hindi mo na mabubudol ang mga loyalista. Nanghihinayang lang kami, bakit ka nagkaganyan? Sa bagay kung nasundan nyo ang pamilya Marcos, ang buhay nila, talagang noon pa man, rebelde na po yan si Amy Marcos. Huwag na lang po nating ungkatin yung kanyang family life, yung sariling pamilya ni Amy Marcos, kung ano yung mga chismis tungkol doon. Kasi yan po ay family matter na nila. Kaya lang itong kay President Bongbong Marcos na hanggang ngayon, gusto niya siya ang sundin, i-deny man ni Amy Marcos yon, pero ang gusto niya, siya ang masunod. Dahil yun po ang nakikita natin. Pero lagi naman yan sinasabi na magkapatid sila na Bongbong Marcos, sila ay nanggaling sa iisang ina, kaya walang pwedeng humadlang o sumira sa kanilang pagiging magkapatid. Pero taliwas po yan sa nakikita natin. Pakinggan po natin ang statement ni Amy Marcos sa isang press conference tungkol sa kanyang kapatid. Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi mo ako nagbabago kailanman. At mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. So ayan, himayin natin yung sinabi ni Amy Marcos. Sabi niya, lagi naman akong nandito lagi. Lagi naman akong manang. Hindi naman ako nagbabago kailanman. Siguro para sa kanya hindi siya nagbabago. Dahil yun po talaga ang papel ni Amy sa magkakapatid. Porque siya ang panganay, siya dapat ang laging masunod. Yung gusto niya ang dapat masunod. To the point na kung kailangan pakialaman niya ang buhay ng mga kapatid niya, gagawin niya. At yan ang nakikita natin gusto niyang gawin sa buhay ni President Bongbong Marcos. Kasi kung ihihiwalay natin ang politika sa pamilya nila, kunwari ako may kapatid na katulad ni Amy Marcos na mula pagkabata hanggang sa pagtanda nangingialam. Okay na yun, gabayan mo ko. Kaya lang sa edad ko ba namang ito? Ilang taon na si President Bongbong Marcos? Hindi po kami nagkakalayo ng edad ni President Bongbong. Hanggang ngayon, gusto mong manduhan ang buhay ni President Bongbong? Hindi na po nararapat yun. Sasabihin niya hindi daw siya nagbabago? Hindi ba pagbabago, yung halos itakwil mo, kung hindi man tinakwil na or pinutol na niya ang pakikipag-ugnayan sa kapatid niyang si Bongbong Marcos. Hindi ba pagbabago yon na minura-mura na ang kapatid mo sa mga rally ng mga Duterte, pinabababa na siya sa pwesto, pero wala kaming narinig na pagtatanggol mo. Sinabihan mo ba ang mga Duterte na maghinay-hinay naman kayo sa pagmumura? Kapatid ko yan. Hindi eh. Hindi mo ba naisip, Amy Marcos, na hindi man lang isinaalang-alang ng mga Duterte ang mararamdaman mo sa pagmumura nila kay Bongbong Marcos? Harap-harapan, andun ka sa rally. Nung minura-mura yung kapatid mo, pinabababa sa pwesto, tinatawag na adik at bangag.
pero pangisi-ngisi ka lang at pangiti-ngiti ka lang, katabi mo pa si Sara Duterte habang binabalahura ang kapatid mo na presidente ng Pilipinas. Hindi man lang ginalang ng mga Duterte ang posisyon ni Bongbong Marcos. Sa lahat ng narinig mong pambabalahura sa kapatid mo, naglabas ka ba ng kahit na isang maikling statement tungkol doon? Wala. Binigyan mo pa ng justification kung bakit nagagawa ng pamilya Duterte yan sa kapatid mo. Hindi ba kay Baste, meron ka pang nilabas na statement na naiintindihan mo kung saan siya nanggagaling, bla 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 bla. Di ba binara ka pa nga ni Baste Duterte na dapat napahiya ka na? Pero hindi. Tinanggap mo yung pagpapahiya sa'yo ni Baste. Tapos, nung sinabi ng best friend mong si Sara Duterte na ipahuhukay niya ang labi ng iyong ama at isasaboy sa West Philippine Sea, may narinig ba kami sa iyong pagtatanggol? Wala pa din. Para kang si Sara Duterte. No comment ka rin Sa bagay, kaya nga kayo mag-best friend No comment ka sa pambabastos ni Sara Duterte sa tatay mo na minahal ng mga loyalista. Nung pinagbantaan ni Sara Duterte na papatayin ang kapatid mo, ang hipag mo, at ang pinsan mo, may narinig ba kaming pagtatanggol sa'yo? Wala. 3 insidente ay ni Marcos na nanahimik ka lang. So sasabihin mong hindi ka nagbago? Kung noon, oo, pinagtatanggol mo ang mga kapatid mo dahil ikaw nga ang kanilang manang, ang kanilang ate. Pero ngayon, sa 3 insidenteng yun, meron ka bang isang pagtatanggol na ginawa para naman maprotektahan mo yung sinasabi mong nandito lang ako sa buhay ni Bongbong Marcos? Hindi Wala ka na sa buhay ni Bongbong Marcos dahil ikaw ay nandun na sa buhay ng mga Duterte. Huwag na po tayo magplastikan. The mere fact na binalahura na ang pamilya mo at wala kang sinabi ni isang statement na pinalabas, doon pa lang nakita na namin ang pagbabago mo. Ang loyalty mo, wala na sa pamilya mo, kundi sa mga Duterte. Bakit? Natatakot kang mawala ang amor nila sa'yo? Paano naman ang pamilya mo? Tandaan mo, ang mga Pilipino ay family-oriented. Sa ginawa mong yan, na kayo pa ang tinuturing na first family, ganyan ang ipapakita mong ugali. Lahat ng kilos ng kapatid mo. In fact, ngayon nga, nagpapasenate hearing ka pa, di ba? Bakit? Para ipahiya yung kapatid mo? Para ipagtanggol ang mga Duterte? Sino ba naman ang hindi sasama ang loob sa isang Amy Marcos? Na akala natin siya pa ang magtatanggol dahil sabi niya hindi daw siya nagbabago sa pamilya nila. Sinong uutuin ni Amy Marcos? Doon na lang siya sa mga DDS. Total, umaasa naman siya sa mga DDS sa pamilya Duterte. Sana maipanalo ka na lang ng mga DDS. Tuloy po natin yung sinabi niya. Hindi naman ako nagbabago kailanman. Mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibilin ng tatay ko. Yun na nga ang hirap nito Mula pa nung bata kayo, oo, fine. Matanda na si President Bongbong Marcos, may pamilya na siya, may mga anak na siya. Yes, siguro, hanggat wala silang pamilya, pero kapag may pamilya na sila, tapos na yung bilin sa'yo ni Apo Lakay na parati mong aalalayan ang kapatid mo. Kaya lang may hangganan yan. Lalo na kung nakikita naman natin na yung kanyang pag-aalala kay PBBM ay sumusobra na ang gusto niya, siya ang masusunod. Nakita naman natin, ang daming mga proyekto, mga gustong gawin ni President Bongbong Marcos ang hinaharang ni Amy Marcos na akala mo lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos ay mali at siya lang ang may alam kung paano patakbuhin ang bansang ito. O ito na naman, yung pangingialam niya sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. O, hindi ba? Gusto niyang palabasin na mali ang ginawa ng gobyernong to. Sino ba ang pinuno ng gobyernong ito? Si Ading Bongbong Marcos. Pero ang pagpapabida ni Amy Marcos, mali ang ginawa ng gobyernong ito. Dahil si Amy Marcos lang ang tama, dahil si Amy Marcos lang ang may alam ng solusyon, si Amy Marcos lang ang may alam kung legal o illegal ang pagpapakulong kay Rodrigo Duterte. Bakit? Dahil ayaw niyang mapahiya sa mga Duterte. Gusto niyang ipakita sa mga Duterte na siya ay nandun. Tandaan po natin yung sinabi ni Amy Marcos dati, kahit siya na lang ang nahuhuling nakatayo, hindi niya iiwanan si Rodrigo Duterte.
Wow! Palakpakan niya natin si Amy Marcos. Talagang pinapakita niya kung gaano siya ka-faithful at loyal kapag siya ang naging kaibigan mo. To the point na kung kailangan niyang talikuran ang kanyang pamilya, ay gagawin niya na siyang ginagawa niya ngayon. May hangganan po, Amy Marcos, ang pag-aalalay sa mga kapatid. Ilang taon na kayo? Hindi na kayo mga bata. Pabayaan mo si Bongbong Marcos to live his life, his family life. Dahil kitang-kita naman natin, may hidwaan between Amy Marcos and First Lady Lisa Marcos. We cannot deny that dahil kitang-kita naman po natin. Bakit hindi pabayaan ni Amy Marcos ang kapatid niya kung yun ang gusto niyang pamilya? Kung ang pinili niya ay si Lisa Marcos. Again, wag na po tayo masyado mag-delve doon dahil family matters yan. Kaya lang nakikita natin eh. At dahil sila ay mga public servants, sila ay mga public figures, hindi naman natin maiwasan ang hindi mag-comment. O di ba? Lumalabas tuloy na may inggit si Amy Marcos sa pamilya ni Bongbong Marcos. Well, I hope I am wrong dahil yun lang po ang aking obserbasyon. So sa puntong sinabi niyang pinagbilin siya ni Apo Lakay na alalayan, pero meron pong hangganan ang pag-alalay. Ano ang gusto mo? Hanggang sa magkamatayan kayo? Ikaw pa rin ang aalalay kay Bongbong Marcos? Anong akala mo kay PBBM? Walang utak? Walang sariling paninindigan? Walang sariling desisyon? At ano ang gusto mo? Lahat ng gagawin ni PBBM dapat ipaalam sa'yo? Dapat kunin ang approval mo? At huwag niya itutuloy kung ayaw mo? Ganun ba ang gusto mong mangyari? Dahil iyon ang nakikita namin. Sabi pa niya, ang problema, hindi ko na magampanan. Yung pong pag-alalay niya kay PBBM ang hindi niya na magampanan. Bakit? Dahil daw maraming humaharang, hindi nakikinig. O kita nyo na? Hindi niya na magampanan ang kanyang pag-alalay. So siguro sumasama ang loob niya. Oy, kayo dyan, ako ang manang ni Bongbong Marcos. Ako ang dapat masunod dahil ibinilin siya ng aking amang si Apo Lakay na alalayan ko siya hanggang sa magkamatayan kami. Eh wala po yung word na hanggang magkamatayan. Ang sinabi ng tatay niya, alalayan mo. Pero hindi naman sinabi, hanggang sa huling hantungan ninyo, alalayan mo si Bongbong Marcos. Well, siguro dahil noon, happy-go-lucky lang si Bongbong Marcos. Dahil ipinakita pa nga sa Made in Malacanang kung saan ang pinaka-central character ay si Amy Marcos, na si Bongbong Marcos daw ay walang ginawa gabi-gabi kundi mag-party ng mag-party. So nakita ninyo, doon lang sa maikling eksenang yon, hanggang ngayon, yun ang ipinatatak nila sa isipan ng taong bayan. Kaya nga nag-isip talaga ako eh. Yung Made in Malacanang ay hindi tungkol sa mga Marcos, kundi tungkol kay Amy Marcos. Kaya nga siya yung title roller eh. Made in Malacanang. Pero matagal na pong natapos yung papel ni Amy bilang Made in Malacanang. Siya po ay kapatid na lang ng presidente. Hindi na dapat siya nangingialam dahil presidente na po si Bongbong Marcos. At huwag niyang isipin na siya ang may solusyon sa lahat ng problema ng bayan, na siya ang dapat sundin ng kanyang kapatid na si Bongbong. Dahil milyon po ang bumoto kay Bongbong Marcos. Huwag sanang sirain ni Amy Marcos yon. Sinisira na nga siya ng mga Duterte. Gusto pa niya makihalo at sisiraan din niya ang kanyang kapatid. Bakit? Para masimento yung narrative na mahinang klaseng presidente si Bongbong Marcos, na hindi niya kayang magpatakbo ng bansa. Hindi ba yan ang sinabi ni Sara Duterte? Hindi daw kaya magpatakbo ng bansa ni Bongbong Marcos, na sinisigunduhan naman ni Amy Marcos sa kanyang mga pagtanggi, sa kanyang mga pagsalungat sa mga polisiya ni President Bongbong Marcos. Kitang-kita po natin yan. Hindi po maitatanggi kung ano ang gustong mangyari ni Amy Marcos, na siya ang masunod. Sabi pa niya, maraming humaharang. Natural, presidente na yan eh. Kahit na sabihin kapatid ka, hindi ka naman talaga pwedeng basta-basta na lang. Siguro sa bahay, pwede. Pero pagdating sa Malacanang, may protocol pa rin yun. Tandaan nyo, nung panahon ni Rodrigo Duterte, di ba nagre-reklamo si Sara Duterte na hindi na siya makadirekta sa kanyang ama. Dadaan pa daw kay Bongo o kung kanino man bago makarating kay then President Rodrigo Duterte na kinokontak siya ng kanyang anak na si Sara. Ganon din ngayon yan. Pero hindi matanggap yan ni Amy Marcos. Ang pinalalabas niya, maraming humaharang. Ito pa,
hindi nakikinig. O, anong gustong palabasin ni Amy Marcos? Hindi sila nakikinig. Kung sino man ang mga humaharang kay Amy para makontak niya si Bongbong, hindi nakikinig. O, so, ang gusto ni Amy Marcos, siya ang pakinggan. Lalo na itong mga humaharang kay Bongbong, makinig kayo kay Amy Marcos dahil siya ang atin ng presidente. At dapat makinig kayo sa kanya. Huwag kayong haharang-harang. At kailangan all ears kayo kung ano ang gustong sabihin at iparating ni Amy sa kanyang kapatid. Hindi ko alam. Yun ang huling salita ni Amy Marcos. Hindi mo alam? Alam na namin na kaya mo ginagawa yan para masira ang kredibilidad ni President Bongbong Marcos, para mabaling ang simpatya ng mga tao sa pamilya Duterte. Nakakahiya yan, Amy Marcos. Minura-mura na ang kapatid mo, ipahuhukay ang bangkay ng ama mo, isasaboy sa West Philippine Sea. Bakit sa West Philippine Sea? Dahil yung West Philippine Sea, pag-aari ng China? Pinagbantaan na at lahat ang buhay ng kapatid mo. Binabalahura na ng pamilya Duterte ang pangalang Marcos na matagal nung iningatan, matagal nung ipinaglaban. Sira ang pangalang Marcos sa mga Pilipino noong mga panahong yun. Pero nakita naman natin, in the course of history, yung mga ibinintang nila sa pamilya Marcos, yung mga kaso, halos lahat na ay ibinasura ng korte. Pero bakit ganyan ang ginagawa mo sa kapatid mo? At syempre, yan ay nagre-reflect sa buong pamilya Marcos. Mas gugustuhin mo pa na di bali nang masira ka sa pamilya Marcos, huwag ka lang masira sa mga Duterte. Anong klase kang kapatid?